Naaalala mo noong napilitan tayong palayasin si Francesca sa kumpanya? Humingi ako ng tulong sa kaibigan ko. Isang hepe ng pulis na, imbestigahan siya. Naaalala ko pero hindi na yun mahalaga ngayon. Sagot ko sabay kibit balikat. Hindi nga dapat mahalaga. Amin niya, naninikip ang tinig. Talagang kahanga-hanga siya, tapat, marangal. Pero may natuklasan ng kaibigan ko. Tumingin siya kay Richard bago nagpatuloy. Nalaman niya kung sinong ama ni Leah. Imposible, totoo ba yan? Bulalas ni Richard, halatang nagulat din. Pinilit kong hanapin ang lalaking yun na nabuntis niya si Francesca pero nabigo ako. Sino siya? Kalma lang, gate ni Hugo. Halos kasabay niyan pumasok si Juarez sa opisina ko. Dalang ulat tungkol sa babaeng matagal mo nang hinahanap, bro. Natagpuan na ni Juarez ang babaeng yun. Nanikip ang dibdib ko. May parte sa sarili ko ang gustong magdiwang pero ang isa naman ay pinangungunahan ng takot. Paano kung bumalik ang ama ni Leah at ang kininang batang parang anak ko na? So, anong kinalaman ng isa sa isa pa? Usisa ni Jaime. Nakakunot ang noo. Lahat, sagot ni Hugo ng mabigat. Hindi natin alam kung paano nakilala ni Francesca ang ama ni Leah. Arabella, hindi mo rin ba alam? Hindi ba? Ang alam ko lang nakilala niya to sa isang party at nagkasama sila ng isang gabi. Amin ni Arabella. Yan ang sinabi niya sa akin. Pero hindi mo alam kung anong party? Singit ni Richard, matalimang tingin. Eksakto, sagot ni Hugo. Gaya nang wala ring nakakaalam kung paano nakilala ni Floyd ang babaeng hinahanap niya ng ilang taon. Naluha si Richard. Hindi pwede. Wala na akong maintindihan. Sigaw ko, nalilito talaga ako. Sa masquerade ball, nakakilala si Floyd at ang babaeng yun. Siya mismong gabing namatay ang mga magulang niya. Paliwanag ni Hugo. Umalis siya saglit nang matanggap ang malagim na tawag at pagbalik niya, wala nang babae. Pinaghahanap niya ito ng maraming taon. Alam niyong lahat yan? Tumango ako, lalo lang bumilis ang tibok ng puso ko. Ang hindi natin alam, nagpatuloy si Hugo, ay doon din nakilala ni Francesca ang ama ni Leah sa parehong masquerade ball. Niyanig ako ng kanyang mga salita. Bro, ang babaeng hinahanap mo ay si Francesca. Ikaw ang ama ni Leah. Parang gumuho ang mundo ko. Nanikip ang dibdib ko habang umaagos ang luha. Hindi ako makapagsalita. Tumahimik ang lahat hanggang sa inabot sa akin ni Hugo ang dalawang ulat. Isa tungkol kay Francesca at ang isa naman ay tungkol sa misteryosong babae. Habang binabasa ko yon, lumabo ang paningin ko. Sa huli may nakadikit na litrato mula sa gabing yon. Nang hawakan kong larawan, nanginginig ang kamay ko. It's her. It's really her. Tagulol ko. Siya nga. Hinanap ko siya kung saan-saan at siya lang palang hinahanap ko. Ako ang daddy ni Leah. Kaya pala palagi kong damang special na connection sa batang yon. Dahil anak ko siya. Anak ko siya. Nayanig ako sa mga hikbi. Kailangan ko sabihin kay Francesca ngayon din ang totoo. Mabilis akong tumayo. Handang tumakbo palabas pero pinigilan ako ni na Richard at Josh. Gusto ko silang hambalusin dahil inarangan nila ako. Kumalma ka, Floyd. Hindi ko pwedeng basta sumugod. Marupok pa siya. Matatakot siya. Giit ni Richard. Ano bang nangyayari? Sigaw ko. Halos mabaliw na ako sa desperasyon. Una si Josh, ngayon ikaw naman. Anong tinatago niyo tungkol kay Francesca? Jaime, kailangan natin si Danica. Mariing utos ni Richard. Tatapikin ko at pati si Isla. Sagot ni Jaime sabay dial sa phone niya. Hinawakan ako sa balikat ni Josh. Umupo ka muna, huminga ka. Tatawagan ko si Bettina, okay? Makalipas ang 20 minuto dumating ng mga babae. Bakas ang pagkataranta sa mga mukha nila nang pumasok sila sa loob. Anong nangyari kay Francesca? Nasaan siya? Sigaw ni Danica, halos umiiyak na. Calm down, maayos siya. Nasa opisina kasama si Jackie as we speak. Paliwanag ni Hugo. But ladies please, sit down and buckle up. Inulit niyang lahat mula sa umpisa at napatulalang mga babae. Hindi sila makapaniwala sa mga narinig nila. Sa unang pagkakataon ay tila naubusan sila ng sasabihin. Naghawak kamay lang silang lahat. Ngayon sabihin niyo sa akin, gate ko, nanginginig ang boses. Bakit hindi ko siya pwedeng puntahan ngayon? Bakit kailangang ilihim lahat ito? Murang pinakawala ni Danica. Buisit ka, Russo. Hindi ko to kwento pero kwento ko. Papatayin niya ako. Pero Danica, kailangan niyang malaman. Mahina pero mariing sabi ni Isla. Yun ang dahilan kaya kita tinawagan, giit ni Richard. Tell him. Huminga ng malalim si Danica at tumitig sa akin.
Naalala mo ba ang araw na natrap kayo sa elevator ni Francesca? Siyempre, huling beses na yakap ko siya. Sagot ko, halos bulong. Buntis siya, Russo. Binunyag ni Danica ang pinakamabigat na revelasyon ng araw na yon. Parang tumigil na naman ang mundo ko. Ano? Sabay bulalas ni Jaime at Hugo. Magiging ama na ako ulit. Halos maputo lang tinig ko habang umaagos ang panibagong luha. Oo, kumpirma ni Josh. Pero as of now, vulnerable siya. Magulo ang hormones niya, lahat kami nag-aalala para sa kanya. At alam mo Josh? Alam mo pero ako hindi, singal ko. Well, hindi niya inamin sa akin. I confronted her. Matyaga ako nagmamasid. May 5 akong pamangkin. Alam ko mga palatandaan kaya huwag kang magalit dyan. Depensa niya, binaba ko mukha sa mga palad ko. Sabay tawa at iyak. May gwapo na akong anak na lalaki. At magkakaroon pa ng isa. Anak ko, may anak ako. Pero bakit hindi niya sinasabi sa akin? Dahil engaged ka pa rin sa tikbalang na yun, sabat ni Bettina sa mapait na tono. Hindi na ako engaged, sigaw ko. Wala pa kayong alam, tinapos ko na. Josh, Hugo, sabihin niyo nga sa kanila. Hindi ka lalabas at hindi mo siya pupuntahan, mariing tuto ni Hugo. Tatawagan ko si Jackie, siyang magdadala kay Francesca dito. Sang-ayon si Danica. That's a good idea. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko kahit pa kumakabog ang dibdib ko. Lumingon ako kay Isla. Alam kong nag-date sila ng kapatid mo. Mabuting tao siya, pero hindi ko isusukong pamilya ko. Ngumiti ng marahan si Isla. Tama ka, mabait ang kapatid ko. Pero hindi na sila nakikita. Nasa California na siya kasamang mga magulang namin. Sa narinig kong yon, halos sumabog sa galak ang dibdib ko. Francesca's POV. Biglang pumasok si Jackie sa opisina ko, puno ng kaba ang boses niya. Agad akong kinabahan. Sa tuwing may kakilala ko na babalisa, pakiramdam ko may masamang balita kagad na nakasunod dito. Huwag naman sana. Francesca, kailangan nating umalis. Tumawag si Hugo, sabi niya. Kailangan nating pumunta kagad sa bahay niya. May nangyayari't nandun ang lahat. Sabi ko na nga ba, may nangyayari talaga. Ang ipinagdarasal ko na lang ay sana ay hindi yun malala. Dahil kung sakali baka hindi ko na naman kayanin, pero masyado pang maaga para mag-alala. Maaring tungkol lang ito sa trabaho. Napatigil ako sa gitna ng paghinga ko. Nakakapanibago kahit ikaw napansin mo rin, hindi ba? Kakaiba ng kinikilos ni na Hugo at Mr. Juarez buong araw. Kaya hindi tungkol sa audit to. Yan din ang iniisip ko, amin ni Jackie sa akin. Pero parang seryoso to, naghihintay ng driver sa parking lot. Kinuha kong bag ko at sumunod sa kanya. Kasama rin namin si Wilbert. Pinigilan ko siyang sumama pero ginit niya na personal na bili ni Hugo. Nabantayan ako. Ramdam ko na mas tense siya kaysa dati. Sa halip na sa likod umupo sa harap siya dumiretso. Habang umaalis ang sasakyan, mula sa parking lot ay napatingin ako sa main entrance ng building. Nakatayo doon si Via. Sa palagay ko'y kanina pa niya kami nakita kaya siguro hindi mapalagay si Wilbert. May kilabot na dumaloy sa akin. May mali. Pagdating namin sa bahay ni Hugo, muntik na sanang tumigil ang tibok ng puso ko sa dadatnan ko. Nandun ang lahat. Ang mga boys, ang buong grupo ng girls, pati na si Arabella sa video call. Lahat sila, halatang umiiyak sa hindi ko alam na dahilan. Kumirot ang dibdib ko, nang hinang tuhod ko at bago ko pa manapanatili ang sarili, nilukob na ako ng dilim. Nagkamalay ako sa sofa, nakaluhod sa tabi ko si Floyd at mahigpit ang hawak sa kamay ko. Namumulang mga mata niya. Bakas ang labis na pag-aalala sa muka. Mahal ko, ayos ka lang ba? Pausat nanginginig ang boses niya. Hindi ko alam. Ano bang nangyayari? Bakit nanditong lahat? May nangyari na naman ba? Kalma lang mahal, ligtas ka. Ipapaliwanag naming lahat pero una, gusto kong makasiguro na maayos ka. Hinalikan niya ng marahan ang kamay ko. Tungkol ba ito sa aksidente ng mga magulang mo? Umiling siya. Sa audit ng kumpanya? Isa na namang iling ang natanggap ko. Hindi ako manghuhulat sa kalagayan ko ngayon, mabilis na bumangon ang inis ko. Bago pa ako makapagtanong ulit, dumating si Dr. Molina. Iha, kamustang pakiramdam mo? Siguro nahilo lang ako. Mahina akong sagot pero nagtaka ako kung bakit pati siya ay naroon. Posibleng dahil sa stress, seryoso niyang wika. Francesca, kailangan mo ng peace of mind. Kung hindi tatawagan kong tatay mo para dalhin ka sa bukid at doon ka magpapahinga sa ayaw o sa gusto mo. Walang sinuman na mag-aalis kay Francesca sa akin, mariing sagot ni Floyd. Matalim ang tingin ng doktor sa kanya, parang sinusukat siya.
Siguraduhin mong mapapanatili siyang ligtas kung ganon. Inabot sa akin ni Danica ang isang tasa ng tsaa pero hindi ko mahawakan ng maayos dahil nanginginig ang mga kamay ko. Pakiusap, pagmamakaawa ko. Sabihin niyo na kung ano nangyayari. Huminga ng malalim si Floyd. Kumikislap ang luha sa mga mata. Mahal, natagpuan na ni Juarez ang babaeng matagal ko nang hinahanap. Muli tumigil ang paghinga ko. Agad niya akong pinakalma. Dahan-dahan mahal, may karugtong pa. Matapos kitang paalisin, bago pa natin malaman na setup lahat yon, nakiusap si Hugo sa isang kaibigan. Pulis na imbestigahan ka. Nakalimutan na namin yon hanggang sa dumating ngayong araw ang report at may mahalaga itong sinasabi. Pinaimbestigahan niyo ako? Halos mabasag ang boses ko sa galit. Not officially, mabilis sa sagot ni Hugo. Ako may idea nun, hindi siya. In fact, tutol si Floyd, desperado kami nun. Matalim akong tumingin kay Floyd at napakabigat ng paglunok niya, nangingilid ang luha. Sabihin mo sa akin, paano mo nakilala ang ama ni Liam? Para ako nabutas. Alam na niya. Kung gusto mong sabihin ko, sige, mahina akong wika. 3 taon nang nakalipas, isinama ako ni Danica sa masquerade ball sa isang sikat na hotel sa bayan. Kakahiwalay ko lang nun sa matagal ko ng karelasyon. Uminom ako, marupok ako. May lalaking lumapit sa akin. Nagsayaw kami, naghalikan at nangyari yon. Wala kaming proteksyon. Pagkaraan ng ilang linggo nalaman kong buntis ako. Hindi ako nagsisisi. Si Liam ang pinakamalaking biyaya sa buhay ko. Nalaglag ang boses ko. Hindi ko na siya muling nakita pa ng gabing yun na wala siya. Nakamaskara kami. Ni pangalan niya, hindi ko alam. Tinuloy ni Floyd ang kwento ko sa garalgalang tinig. Nung gabing yun, umalis siya sandali para sagutin ang tawag na natanggap niya. Nawala ang helicopter ng mga magulang niya. Nang bumalik siya, wala ka na. Hinanap ka niya ng maraming taon. Sumikip ang dibdib ko. Ibig sabihin, nakita mong tatay ni Liam? Oo, bulong niya. Luha ang nakatingin sa akin. Dahil ako yun. Ako ang nakabuntis sa'yo sa masquerade ball na yun. Anak ko si Liam Francesca. Umandar ang mundo ko na parang paikot-ikot. Hinawakan ako ni Danica, nanginginig ang tinig niya. Friend, confirm. Si Floyd nga, siyang lalaki nung gabing yun. Napasigaw ako sa iyak habang nakatitig sa kanya. Ikaw? Oo, hagulhol niya. Ikaw lang palagi, ikaw ang hinahanap ko nun paman. At tingnan mo, kaya pala parehong-pareho kami ng kulay ng mga mata, pati ang ngiti ko. At binigyan mo siya ng pangalan ng tatay ko. Mahal ko, binigay mo sa akin ang lahat. Hinawakan ko mukha niya, nanginginig pa rin ako. Kung panaginip pa nito, please, huwag niyo na akong gisingin. Diyos ko. Kinapa ni Dr. Molina ang pulso ko, saka inabot ang gamot at tubig. Inumin mo to, Iha, sobrang bigat ng nararamdaman mo. Nilunok ko yun habang yumuyo ko si River para halikan ang sentido ko. Ikaw ang anghel ko, mahal kita at ngayon, buo na tayo. Ang anak natin, ang pamilya natin. Floyd, may kailangan ako sabihin sa'yo. Kailangan mo malaman to, sabi ko habang pinupunasan ng luha ko. Na magkakaanak na tayo ulit. Alam ko na, mahal ko, at akong pinakamasayang lalaki sa buong mundo. Sagot niya sa akin habang nilalagay ang kamay sa tiyan ko. Francesca, kailangan nating mag-ingat. May bagong balita at kailangan namin ng plano para hindi ka maalagay sa panganib at pati na rin ng bago kong inaanak. Nagmamadaling depensa ni Richard. Magtiwala ka sa amin para sa ikakabuti niyo to, okay? Biglang sumabat si Hugo. Tila hindi to natuwa sa mga narinig niya. Bago mong inaanak, Richard? Kahit na magyalo pang impyerno, reklamo nito. Aba, sa palagay ko ay napaka-unfair naman ng ganito. Inaanak mo si Liam, ngayon magiging inaanak kong batang nasa sinapupunan ni Francesca. At ayoko makarinig na kung anong reklamo mula sa'yo sa iba pa. Hindi ba dapat ang mga magulang ang pimpili ng mga ninong at ninang? Reklamo ko naman kahit na alam kong nagpapasyahan ng bagay na yon. Wala ka nang magagawa pa. Kung hindi ako magiging ninong, magsaulian na lang tayo ng kandila. Mabuti pa, himutok ni Hugo. Pinasaya niyang lahat sa pamamagitan ng pagmamaktol niya. Alam kong karapat-dapat na maging ninong ng anak ko si Hugo. Ilang beses niya na napatunayan ang kapasidad niya bilang pangalawang magulang kay Liam. Kaya natitiyak ko na mamahalin niya ng gustong pinakabagong miyembro ng pamilya namin. Mahal ko, kailangan ko sabihin sa'yo ng pagbubuntis ni Felicity
ay isang kasinungalingan. Gawa-gawa niya lang yon at nalaman namin ang lahat. At si Via naman ay walang halaga sa akin at mahal na mahal kita. At hindi na ako makakapaghintay na makitang anak ko. At masigla si Floyd habang sinasabi niyang lahat ng yon sa akin. Pero mabigat na ang talukap ng mga mata ko. Halos hindi na rumihistro sa isipan kong ibang mga sinasabi niya. Ang gusto ko lang ay ipikit ang mga mata ko. Dok, inaantok ako. Sabi ko sa doktor sa tabi ko. Oo iha, epekto yan ng gamot. Makakatulog ka talaga at kailangan mo ng pahinga. Tumango si Dr. Molina at ipinikit kong mga mata ko. Sinuko kong sarili sa antok at niyakap ang kapayapaan ng tulog.